Gerald, final conclusion, go ahead. Okay, no? Okay, maraming salamat, Napapagtibay pa natin lalo na ang nagtatag talaga ng Katolik yung sa mga nilatag niyang referensya na Justiniano, mga imperyo na nagtatag doon ng Roman Catholic Church. Ay na nagpapatunay na dinagdagan niya pa lalo yung reference ko na hindi talaga si Kristong nagtatag ng Iglesia Katolika, kundi ang mga imperyo at si Ignacio na manunulat ng bansang Roma na kinonsilyo sa Vatican sa Nicaea para maging official na Roman Catholic Church, universal o pangkalahatan. Yun ang patunay. Ibig sabihin, siya mismo ang nagpatibay sa debate namin na hindi si Kristo ang nagtatag sapagkat binasi niya rin, sinabi niya, si Kristo hindi nakarating sa bansang Roma para itatag ang Iglesia Katolika. Alam niya, umamin siya, yes, hindi siya nakarating. Pero pinagdidiinan niya lagi, pinagpipilitan niya yung si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika sa bansang Roma, sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Siya daw ang nagtatag. Di nga nakarating si Kristo sa bansang Roma. Ba't sabi mo? Unang-una, napakaliwanag. Lagi kong binabanggit ang pasugo, no? Unang pasugo kasi namin. Tama naman talaga yun. Official yun, Kawikaan 26, may talatang 6. Propeta David din, sapagkat kayo namamahagi ng pasugo sa mga walang alam. Bakit pasugo ang namin? Sapagkat diyan sinulat ni Propeta David yung mga salita ng Diyos. Kumbaga, sinamarize lang na ito salita ng Diyos totoo. Ngayon, may Biblia, saligan. Ang Biblia, saligan ng pananampalataya para mapamahagi sa tao, madaling basahin at maunawaan na mayroong patotoo na magazine na bibigay sa tao. Iglesia ni Kristo yan. Pasugo yan. Yan nga yung nakalagay. Kaya binanggit din sa Biblia. Sumangayon ka sa 1:9. Kung sino man ang pumasok sa kawan o iglesia ni Kristo, sa pamamagitan niya ay maliligtas. Sumangayon ka, sabi mo, yes, sumasangayon ka. Kaya nagpapasalamat ako, walang mababasang Katolik na nakalagay sa Biblia. Yung Roman 10:11 na Webster Translation Bible, nakita ko dito sa Google. Wala naman Katolik ang nakalagay doon. Ini-claim mo lang yun Walang Katolik nakalagay doon sa Roma 10:11, 11:10 na Webster Translation. Wala namang Katolik, sinerch ko sa Google, iba ang nakalagay. Ba't sasabihin, ba't kailangan mo pang hindi magsabi ng totoo para pwede mo sabihin, wala. Naintindihan ko naman, wala naman talagang mababasa. Ba't sasabihin mo, meron? Maamin ka, Iglesia ni Kristo, tinubos ng dugo. Tapos, sa translation, ang sinagot mo sa akin, pasugo. Ayon sa pasugo namin. Ang nakalagay, Iglesia ni Kristo, ang siyang Iglesia Katolikang dinubos. Doon pa lang, agwat na malaking kasinungalingan Doon pa lang, magtaka ka na. Doon pa nga lang sa aral yun, nagtaka na ako Siyempre, magtaka ka sa aral na hawak na tunay, na dala-dala at bit-bit-bit ko. Wala ka naman napatunayan, puro history ka lang Akala ko nga talaga mahirapan ako sa'yo, hindi naman pala. Kaya ang inaantay ko dito, kami ni Bro Jando, diyan kami ang magsasalpukan diyan sa iglesia. Tututulan niya yan ng inaabangan ng lahat. Kahit ako preparado na ako. Kasi unang-una, brother John, wala ka naman napatunayan. Bakit? Puro ka history, encyclopedia, hindi naman yung saligan ng pananampalataya natin, Biblia. Naglatag ka kanina, yung mga nilatag mo sa presentation mo, iilan lang, talata ng Biblia. Unang Corintios 3:1, Mateo 24:4-5, Mateo 16:18-19, 8:8. Yun lang yung mga nilatag mong talata Wala naman napatunayan, wala namang nakalagay doon. Iglesia Katolika itinayo ni Kristo. Pero ang topic natin, Iglesia Katolika itinatag ni Kristo. Wala ka namang napatunayan Ang pinapatunayan mo, lumilitaw, Iglesia ni Kristo itinatag. Mateo 16:18, sangayon ka ba si Kristo ang nagtayo? Ang itinayo Iglesia, sangayon ka, Iglesia ni Kristo yun sa Roma 10:16. Sagot mo, yes. Tapos sasabihin mo, ang Iglesia ni Kristo, siyang Iglesia Katolika. Tinanong kita, mayroon bang talatang mababasa sa Biblia? Ang Iglesia ni Kristo, isang Iglesia Katolika. Ang sabi mo, meron. Magkahiwalay na talata. Una, yung Acts 9:31 na kataholes, hindi yun Katoliko. Pag sinabing term na kataholos, ito makinig ka para may pag-aralan ka, buong Iglesia ni Kristo yun sa Judea. Nakabutan ng pangangaral ng mga apostol.
Sa Galatia 1:22 New Filipino Bible Version sa International Society. Okay, time. Maraming salamat. Okay. So, atin namang ibigay naman ngayon kay Brother Jundre naman sa kanyang final conclusion for 5 minutes. Brother Jundre, ready ka na? Yes, bro. At actually, naka-ready na rin yung Baxter ko. Nasabi niya, wala namang Catholic Church na mabasa dyan sa Baxter. Tinignan ko sa internet. Bakit kasi internet na tinignan? Ayan andyan na sa ang Bible. Ay, nakalagay na dyan. Ano ka ba, Gerald? Ay, nako. Basahin ko sa'yo. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and full of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory of the greatness of the Catholic Christian Church? Sabihin mong wala. Ano ka ba? Catholic Christian Church. Baxter. Richard Baxter na Biblia. Tapos, nakakatawa mga kapatid. No, mga tanong ko sa kanya, parehas lang daw yung 33 AD, 110 AD, 325 AD, at ika-6 na siglo, mayroon pang ika-5 siglo. Tapos si Ignacio daw, 33 AD. Bro Gerald, ayusin mo yung pag-research kasi si St. Ignatius, 110 AD niya ginawa ang pangalang Katoliko, 110 AD. He coined the term. Pero hindi siya nagtatag ng Iglesia Katolika, ano ka ba? Mali-mali na nga yung mga sagot mo sa akin. Natawa na dyan doon sa'yo. No? Parehas daw yung 33 AD, 325 AD, ika-5 siglo, ika-6 siglo. Paano nagkaparehas yung Brother Gerald? Tapos sabi mo si Ignatius, tapos sa pasugo nyo si Justiniano daw, the first. Magkakontra kayo ng pasugo mo eh. Tingnan mo muna yung pasugo mo bago ka mamahayag. Kasi sabi mo pa naman, official yung pasugo nyo. No? O basahin nga natin si Ignatius. Kailan mo si Ignatius? No, 110 AD oh. The first known use of Catholic appears in a letter from Saint Ignatius of Antioch, written in 110 AD. Ang term na Catholic, ginawa yan ni Saint Ignatius, Brother Gerald, 110 AD. 110 AD ginawa ang term, hindi itinatag ni Ignacio ang iglesia. Pinangalanan lang niya ang iglesia. Tapos may sinabi pa siya na 1980 daw ginawa ng mga obispo. Papaliwanag natin to. Official name, inofficial ang pangalan na Iglesia Katolika Romana ng simbahan. Ito. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic unanimously decided upon this official name. So ibig sabihin, inofficial ng simbahan, the Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. Ipinangalan sa Iglesia ni Kristo. At sabi ng pasugo nyo, sino yung Iglesia ni Kristo na pilit niyang dinidinay, na sabi naman ng pasugo nyo, yun ang Iglesia Katolika eh. Dinidinay mo pa eh. Sabi mo, wala sa Biblia, wala sa Biblia. Sinabi na nga ng pasugo mo, yan yung Iglesia ni Kristo. The Church of Christ has totally become the Catholic Church. Dito pa sa isa. Ano ka ba? Magbabasa ka ng pasugo nyo para hindi ka mawala. Nawala ka na sa passing. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the apostle, leading to the conclusion that the Church of Christ or the true Church of Christ is the Catholic Church. Deny ka ng deny, ina-affirm na ng ina-affirm ng pasugo nyo. Tapos, kaganina mga kapatid, sabi niya, tinanong niya kung marami ba daw tayo. Yes, marami tayo. Tapos mayroon siyang binasa. Doon sa Revelation, sabi niya na ang sindami doon ng buhanginan ang paparusahan. Ang paparusahan, sindami ng buhanginan. Hindi naman yung iglesia eh. Ang iglesia, marami talaga yan. Bisa sa sinabi ng Diyos kay Abraham, sa 15:5 ng Hinesis, sindami ng bituin. Ano ka ba? Ang kanyang lahi. Basahin natin sa Bible. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo at sa kaniya, sinabi magiging ganyan ang iyong binhi. Sa Galatia 3:29, sinabi, at kung kayo kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana sa pangako. Ang binhi ni Abraham, sindami ng bituin sa langit. Tingnan mo sa Google, ang Iglesia ni Kristo 1.28 million lang. Ang Iglesia Katolika 1 billion, 1.4 billion. Ang layo niyo, wala nga kayo sa kalahati. Hindi nga sa 1/4, hindi kayo nagka 1/4 sa amin.
1 billion ang Katolik, 1.4 billion. I-search mo kung gaano karami ang Katoliko. Kayo mga Iglesia ni Cristo ni Manalo na itinatag lang sa Santa Ana, Manila, 1.4 million lang kayo. Kami ang tunong na Iglesia ni Cristo, sabi ng ano nyo, ng Pasugo Magazine nyo. O, sabihin mo, puro ka history. Isinabi nga ng ano mo, sinabi nga ng Pasugo nyo eh. Even secular history shows the direct link between Catholic Church and the Apostles. Ikaw lang yung nagpapahayag na kontra sa Pasugo nyo, pero ina-affirm mo na ang official teaching nyo ay Pasugo. Sabi mo, official namin yan eh. Official nyo pala. Okay, time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so atin nahingan na pasalamat itong si Gerald. Brother Gerald, magbigay ka pasalamat, Brother Gerald, bago ka magpaalam. Okay, no, maraming salamat. Nahayag ko rito giniba ang aral ng Katoliko na hindi tunay na tatag si Kristo. Kaya maraming salamat sapagkat sa 1:8:32 nakilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang papalaya sa inyo. Maraming salamat. Abangan ninyo ang laban namin ni Bro Jando na True Church. Abangan ninyo yan. Okay lang yun. Ngayon, Kailan napayag yun? namin ni Bro Jando, ni Bro Junior, kayo na balang umusga kung sino ba talaga sa amin nagsasabi ng totoo. Okay. Saan kayo sumampalatay? Nandun, kayo, doktrina lang kami at wala kaming porsyinalan dito. Aralan lang kami dito. Kung mayroon man mo akong masamang sinabi doon sa masaktan ko ng kalooban niyo, mingi ako ng paumanin. Usapang kaibigan lang tayo dito at wala tayong tensionan. Gerald Cugnan, maraming salamat. Brother Gerald, yung ating kailan yun? Bro Gerald, yung ating kailan yun? Bro, PM kita sa schedule ko. Sige, PM ha. Okay. Ikaw na Brother John, ano yung pasalamat mo sa mga nanonood? Yes, una sa Panginoon at kahit papaano natuloy din, isang buwan itong natingga. No? At siguro nag-prepare pa si Brother Gerald ng mga reference niya, kaso laglag eh. At maraming salamat din bro, no? Sana tanggapin mo yung katotohanan na sinasabi mo, no? John 8:32, know the truth. At ipinipresenta ko na sa iyo yung katotohanan bro. Actually hindi mo tinutulan yung aking affirmative stand, no? In-affirm mo kasi galing sa Pasugo niyo. Kaso lang hindi mo rin pinaniniwalaan yung inapirmahan mo na. So kinukontra mo sarili mo bro Gerald, no? Sana matauhan ka bro. At maraming salamat sa oras mo bro. At sana hindi pa ito yung huli nating pag-aharap. Sana marami pa tayong mapag-uusapan. At sa kay Brother Jando, sabi ko nga sa iyo na mas matindi si Brother Jando. Kaya mas lalo kang ilulubog dyan. Okay, maraming salamat din sa mga kapuntos at mga kaabag. God bless po sa ating lahat. Okay, thank you sa iyo Brother John Ray. Okay, Brother Gerald, paalam na sa iyo Brother Gerald. Okay, maraming salamat. Abangan ninyo yung laban namin ha. Sige. Una, wala akong pinatatakutan sa pagtutunin na aral. Sige, basta.